Hi Taurus, this is Jov. Welcome po sa ating channel. By the way, Taurus, this is your weekly Gabay Tarot reading from January 20 to 25, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan, Taurus, ito po ay general reading. Angel number 444, protection. Sabi po dito, this is your time to take confidence in all that you pursue. The divine universe is working through you and protecting you. Wow. Time has come to allow all the doors of opportunity to welcome you with open arms. To attract more blessings, let us say the power affirmation. Let us say, I feel the loving care of the divine protecting me. I allow myself to pursue growth and opportunity. Okay, so may opportunities na kailangan mo magtiwala. Okay, magtiwala na kasi sinabi dito may potential, magiging successful ito. Kailangan mo embrace itong binigay na chances sa iyo. Kasi magbibigay ito ng growth sa inyong buhay. And be confident, increase your confidence. Magpatuloy and don't you worry kasi sinabi dito na you are divinely guided. So this is angel number 444, Taurus. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta, sa mga nag-donate, sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa channel natin at click bell notification para updated po kayo sa video reading natin. Para sa mga gustong magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading. Again, comment kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. By the way, Taurus, baka napansin nyo na kumakain ako. Yes, kumakain ako ng strepsils. Kasi still may ubo po ako at may sipon. At pahinto-hinto rin kasi nag-water therapy ako. So focus kayo sa mensahe para may makuha kayong gabay for this week. Okay, may dumating, which is sinabi dito sa inyong angel number 444. Chances, opportunity, pwede din news or information. Nabibigyan mo siya ng agarang aksyon o reaksyon. Pwedeng may importanteng lakad kayo ngayon or kayo ang bisita or pwedeng kayo ay nakatanggap ng bisita. Okay, love is blooming. Nagkaroon ng time for yourself, romance, attraction, affection. Nakita ko rin dito na recovery and healing. Yung bigat ng nararamdaman, nahihirapan, struggle, obstacles ba to. Basta, tinulungan mo yung sarili mo para ma-release ito. May recovery kasi ako nakikita dito, healing. And may very supportive dito na family. And magkakaroon ng personal growth, which is sinabi dito, di ba, kanina, sa inyong angel 444 na inyong tatahakin, magkakaroon talaga yan. Itong chances na binigay sa inyo, magbibigay ito ng growth sa inyo. Which is lumabas din dito at dito din. At may nakalimutan ako. Nirelease mo yung mga negative thoughts. Pinalitan naman ng positive thoughts. Nag-meditate kayo, nag-grounding kayo, nagkaroon kayo ng time sa nature. So this is energy ni Taurus for this week, January 20 to 25, 2026. What happened, Taurus? Nakikita ko dito nag-overthink kayo, lalo na't paggabi. Ay ilan sa inyo nahihirapan sa paggawa. Nahihirapan kayo sa pagtulog, nahihirapan kayo matulog. Kulang ng pahinga kasi sobrang pag-isip, pag-alala.
na na apektuhan kayo, pwede may distraction dahil sa mga nangyari na hindi naayon, yung hindi mo nagustuhan. Na may nakita kasi ako dito na tutol sa desisyon mo, ideas or plano na pwedeng expectation mo sa isang tao na supportive siya pero hindi pala supportive. Pwedeng ganyan. Basta may tutol po. And by the way, Taurus, ano, sensitive kasi tong sasabihin ko. Paalala ko lang. Okay? Baka kasi may mag-react dito, lalo na sa mga cross-watcher dito. So, paalala ko lang sa inyo na this is general reading. Kunin nyo lang po kung ano yung naka-resonate sa iyo. Kung wala, ibigay nyo po sa iba. Okay? So, kailangan ko sabihin kasi lumabas dito eh. Pwedeng ang dahilan sa kalungkutan mo or worries ay nagdahil sa tuto sa inyo, decision, ideas, or plano. So, we cannot please everyone. Kailangan ng pagtanggap nito na mayroon talagang mga tao na hindi ayon sa ating gusto, 'di ba? We cannot please everyone. And may nakita kasi ako dito na tungkol sa nangingialam sa iyo, nangingialam sa inyo. Yan. Pwede din po itong regarding sa third party concern. Na yun po, nagbigay po ito ng yung isa to sa dahilan na nag-overthink kayo. So now, we are here, 'di ba, na para kasi ito ay gabay lamang, 'di ba? So bigyan natin ng solusyon. Sabi ng card, kung nag-overthink kayo, kailangan nyo magkaroon ng time for reflection and mindfulness skills. Or kung kaya nyo nang bigyan ng solusyon, then do it. Kung hindi pa kaya, then change the situation. What I meant is, change the channel. Okay? Kung hindi kaya, baka kailangan may kausap ka dyan. Kung may trust issue ka sa ibang tao, then journal. Pero the safest way, the best way is to pray. Isuko mo lahat yung worries mo kay God. Tapos hingi ka ng divine assistance. Let's say, tao ito na hindi mo makontrol. Isuko mo siya kay God. Mention this person's name na, God, isuko ko si ganito sa iyo. Nahihirapan po ako, hindi ko maintindihan yung sitwasyon namin, hindi ko maintindihan yung ugali niya, hindi ko maintindihan na nahihirapan ako sa pagtanggap. Please God, turuan niyo po ako na tanggapin itong mga pangyayaring ito na gusto ko pong magkaroon ng inner peace. Yan. Ituro niyo po sa akin yung tamang right path na tatahakin ko. Baka nangyari ito para may matutunan ako. Na sana'y ma-realize ko, ma-enlighten ako na ano yung dapat matutunan ko sa sitwasyon ko ngayon. Yan. Kasi 'di ba, every situation, every challenge, may learnings niyan. Isuko mo, tapos mag-focus ka sa makontrol mo. It doesn't mean na isuko mo na kailangan iwasan. Isuko mo na kunin mo yung learnings, yung wisdom message kung bakit nangyari yan. Tapos, let go and forgive para magkaroon ng transformation. Allow yourself to heal. Let go. Okay? At pwedeng nangyari ito sa nakaraan, ha? Pwedeng nangyari ito sa nakaraan na naalala mo. Kahit hindi ka comfortable sa situation po, but you must process this kind of emotion. So your emotion is valid. Hindi po yan mali. Kailangan mo lang, magkakaroon lang siya ng mali kung masyado nang matagal sa iyo. Yung magiging baggage na siya. So you have to let it go, accept the fact na nangyari na ito, and free yourself from this kind of emotion, pagalingin at palayain ng sarili. So, accept and learn the past situation. Yan lang sabi ng dalawang card na ito. Career and money po ni Taurus for this week.
January 20 to 26, 2025. May magaganap na signing of contract po. May magaganap na challenges, pero huwag kayong mag-alala dahil positibo naman ang outcome nito. Kung any kind of negotiation, magiging successful po ito. May job interview nga dito. Oh. Sa financial, mabalanse mo na ang kaperahan at mas mai-improve pa ito. Kung may legal concern kayo, mananalo kayo, mare-resolve na. Kung disbalanse noon, magiging balanse ngayon, pabor na sa iyo. So, dalawang card po mismo nagsabi dito na may job opportunity, job offer, any kind of opportunity na very excited ka kasi naka-align to sa passion mo. And please expect na magiging busy kayo for this week. Basta po, i-prioritize mo yung i-prioritize mo yung task na may time management. Just make sure you can deliver on your promises. Kasi mukhang may deadline or nag-promise ka or pwede din na nag-expect yung tao. Makaka-receive din kayo ng good news. I don't read the first card. Okay, okay. Subscribe na po kayo sa channel natin at click yung bell notification para updated po kayo sa reading natin. Okay, yung parating sa inyo, mukhang aggressive to or prangka, malakas ang energy sa mga single dyan. Ang sabi ng card dito na mukhang excited ka na makilala siya. Ang sabi ng card na kilalanin ng mabuti, huwag magmadali sa relasyon, kilalanin ng mabuti. Kung may offer sa'yo, may sinasabi sa'yo, alamin ng mabuti. Pwede din po hindi to maliligaw or niligawan mo, kundi pwedeng kaibigan, bagong kasamahan. Tapos may nakita rin ako dito na you are walking away from a relationship na hindi na nakatulong sa iyo, like hindi nagkaroon ng growth. So gumagawa ka ng action dito para magkaroon ng growth na pwedeng nag-move forward ka na hindi kailangan umalis. Pero ang ilan dito umalis talaga, umiwas para magkaroon ng freedom and growth. Pagyamanin niyo po yung blessings sa binigay sa inyo. Taurus, see you tomorrow. Maraming salamat.